Josue Kapitulo 6. Ang pagbagsak ng Jericho. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, "Pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at kapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Pauunahin mo sa kabanang tipan ang mga 7 pari. Ang 7 pari na may dalang mga trumpeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong ililigid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Kaya tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, "Dalhin ninyo ang kaba ng tipan ni Yahweh." Mauuna ang 7 paring may dalang mga trompeta at sinabi naman niya sa mga taong bayan, "Lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kaba ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki." Tulad ng sinabi ni Josue, lumakad nga sa unahan ng kaba ng tipan ang 7 paring may dalang trompeta. At habang lumalakad, ay hinihipan nila ang mga ito. Nauna sa mga pari ang unang hanay ng mga kawal. Kasunod naman ng kaba ng tipan ang mga kawal na nasa panghuling hanay. Samantalang walang tigil ang tunog ng mga trompeta, ngunit sinabi ni Joshua sa mga tao, "Huwag kayong sisigaw o magsasalita man, hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat." Sa utos nga ni Joshua, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kaba ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, maagang bumangon si Joshua. Binuhat ng mga pari ang kaba ng tipan ni Yahweh, at muling nauna rito ang 7 pari na walang tigil sa pag-ihip ng dala nilang trompeta. Muling pumesto sa unahan nila ang unang hanay ng mga kawal, samantalang ang mga panghuling hanay ay nasa likuran ng kaba ng tipan ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip sa mga trompeta. Nilibot nga nilang minsan ang lungsod noong 2 araw, at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Nang ika-7 araw, bumangon sila ng magbukang liwayway at lumibot ng 7 beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng 7 beses. Sa ika-7 libot, hinipa ng mga pari ang mga trompeta at inutos ni Joshua sa mga tao, "Sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinugo roon. At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal ay nakalaan para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabangyaman ni Yahweh." Kaya't hinipan ng mga pare ang mga trompeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao nang marinig iyon. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pinatay nila ang lahat ng tao sa lungsod
lalaki at babae, matanda at bata, at pati ang mga asno, baka at tupa. Sinabi ni Josue sa 2 espiya na isinugo niya roon, pumunta kayo sa bahay ng babaeng inyong tinuluyan. Ilabas ninyo siya at ang buong niyang angkan ayon sa inyong pangako sa kanya. Pumunta nga sila at inilabas si Rahab, ang kanyang ama't ina, mga kapatid at mga alipin. Inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampo ng Israel. Pagkatapos ay sinunog nila ang lungsod at tinupok ang lahat ng bagay na naroon, liban sa mga yari sa ginto, pilak, tanso o bakal. Ang mga ito'y inilagay nila sa kaban ng yaman ni Yahweh. Si Rahab na isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw ay iniligtas ni Josue, pati ang buong angkan nito, sapagkat itinago nito ang mga lalaking isinugo upang lihim na magmanman sa Jericho. Ang mga naging anak at sumunod na salinlahi ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. Noon di pinanumpa ni Josue ang buong bayan sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, sumpain ang sinumang magtatayong muli ng lungsod na ito ng Jericho. Mamamatay ang anak na panganay ng sinumang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak na bunso ng magbabangong muli ng kanyang mga pintuan. Pinatnubayan ni Yahweh si Josue at naging tanyag ang kanyang pangalan sa lupaing iyon.